share my screen. Okay, while the PowerPoint is making its way to the screen, may I request a short prayer before we proceed? Let's all bow our heads for prayer, classmates. Our Heavenly Father, we come to you again this moment to express our thanks and gratitude for all the blessings that you have granted unto us, especially this beautiful day of continuous education from our different professors. And we now reach this moment of studying strategic management tips that shall improve our ministry in various servings that we are doing. We pray, Lord, that you give us wisdom and understanding from thy throne and make it happen, O Lord, that may this understanding that we'll have from you will add more to the molding of what you intend us to be. Forgive us, Lord, for all the sins that we committed against your will. Thank you, Lord, for hearing our prayers and all these things we ask in Jesus' name. Amen. Okay, classmates, we'll just have a few slides for the review of the things that we have covered last meeting. We are now on module 9 and hopefully we can cover some of this. And perhaps what I suggest that we can do here is I will email to all members of this class the uncovered portion of the subject, including samples of the performance measurement that you can pattern your evaluation programs in your various strategic plans. And by that, for those who have no experience on strategic managed planning in the setting of a church, you can pattern it there. Okay, so perhaps either late tonight or perhaps first hour Monday, if you can send me all your email addresses, then I could provide you with the remaining things that we will not be able to cover today. Okay, so we'll be dealing about key performance indicator, and we will talk about the definitions, the types, and the examples. Perhaps we'll not be able to cover all these things, but whatever we can tackle this few minutes that we have, that I will send to all interested classmates who can send their email addresses to me. Okay, so to define what is a key performance indicator, it refers to the set of quantifiable measurements used to gauge a company's overall long-term performance. So KPIs especially help determine the company's strategic, financial, and operational achievements, especially compared to those of other businesses within the same sector. So by means of key performance indicator, these are actually in numbers
when it comes to figurative success of the organization, then you can make use of this indicator. However, you can have also the values indicator, which is a qualitative way of indicating your key performance indicator. So one of the takeaways perhaps that we can learn from this is how to measure the company's success with a set of targets, objectives, or industry peers. For us, because we are in the spiritual ministry, we are talking about church, then we are talking about how we compare with other spiritual organizations or denominations. And as I have stated a little while back, KPIs can be financial. If you have a business or a livelihood, you can compute your net profit and use it as a basis for performance analysis. And then your revenues minus your expenses or the current ratio, that is liquidity and cash availability. Liquidity would refer to the cash flow of your organization, and availability would refer to the presence of financial signs in your organization. In other companies, they have their focused or customer-focused KPIs, meaning this is centered on the per customer efficiency, like the food and restaurant industry. They are more concerned about their customers, and other retail and distributory organizations. Okay, so you can use customer focused. Maybe in our case, we can use a member improvement focused performance indicator. Businesses generally measures and tracks KPIs through analytic software and reporting tools. So they can be prepared if you can develop or you can buy a software which indicates your KPIs, then that can be a little bit easier. So key performance indicators also refers to anything that pictures the variation of your accomplishments and depending on your industry. For example, a software company striving to attain the fastest growth in its industry may consider a year-over-year or YOY revenue growth as its chief performance indicator. So that can be that's a very visible way of looking for a success performance, okay? Conversely also, a retail chain might place more value on same-store sales as the best KPI merit for gauging growth. Assuming that you are maintaining a business which is more on retail products, you can use the volume indicator to show that you have bought and retailed a number of volumes of goods, and at the end you can indicate the money sign, and you can easily see and measurement if your business is gaining. Is it worth continuing with, or Excuse me, Prof. Joven. yes, ma'am? Yung screen niyo po ba na-share niyo na? Wala ho bang wala ho sa screen? Black lang po at saka puting tao. Wala. Wala po, wala nag-share. si screen. Okay. Saglit lang ha, ibabalik natin. Parang nakikinig kami sa radyo.
Sorry. Hindi ko natanong kung makikita nyo kanina yung el lalabas muna ako para hindi Meron na ho ba, Ma'am Sherlyn? Yun na po. Okay. Pasensya po mga classmates at mukhang hindi ko napansin na hindi pala nakano yung one. Okay, we'll just review for a short time. We have some minutes anyway. So yung usapan natin kanina, we're talking about performance measurement frameworks, and it's a continuation of our topic last time. And this will be our last module for this topic, or for this subject rather. And then, as I have told you, I will send to you through email all the things that we have covered a little while back na hindi nyo nakita. So yan yung key performance indicator na napag-usapan natin. It has something to do with your accomplishment for a particular period of time. Okay? So, sabi natin kanina, there are key takeaways, and one of them is to look at the success of your organization or sale as a business company, compare it with the targets, objectives, and of course, the outside world of your industry. If it is a business, if it is banking or whatever, you can compare your standing with the other organizations around you. Okay, so yan po ang iba, they are making use of customer focused at nasabi natin kanina, siguro sa atin, membership increase siguro, or program improvement sa services natin, Sabbath School, AY or whatever. Okay? So yun yung parang customer performance indicator. And then if you want to measure it year over year, meaning your accomplishment for 2022 against your accomplishment for year 2023, others will do it in a 6-month basis, 6 months over another 6 months. So for a shorter understanding of the figures that will soon be arrived at your performance indicator subjects. Okay, so meron tayo bought and disposed 100% of a 10 square meter volume of your product, and then that would mean that you are gaining by volume.
and then refer it to your financials, and you can see how much of it is worth all the efforts and resources that you have put into your business. Okay, so in a key performance indicator, it gauges the company's output against a set of targets, objectives, or industry peers, as we have mentioned a little while back. And then we have the categories of KPIs. There are 4 different categories, with each category having its own characteristics, time frame, and users. Okay, so if you look at our screen, it says here, strategic KPIs are usually the most high level. These types of KPIs may indicate how company is doing, although it doesn't provide much information beyond a very high level snapshot. Executives are most likely to use strategic KPIs. Examples of strategic KPIs would be return on investment, ROI, sabi ng mga iba. Iba naman is profit margin. Others with use company revenue. Madali pong i-convert ito doon sa scenario ng church dahil hindi naman ho tayo, hindi naman perang pinag-usapan natin dito, but it is very, very more physical because we look at church planting, membership increase, quality of programs that you offer. So mas madali siyang ma-measure. No? Anyway, in the example that I will send to you later, the examples of the measurement indicating the key performance indicators are so simply placed there so that even in a day-to-day basis, we can understand the terminologies thereof. Okay? So yun po yung madaling maintindihan kasi ng karamihan pagka sa financial comparisons. They're talking of ROI or return on investment, profit margin, or revenue. Pero sa atin, pati sa atin naman na mga hindi elite sa tawag natin, financial book ay madali namang maintindihan. Pag sinabi mong return on investment, all your resources, the cost of your resources, and then you add all the things that came in terms of money, and whatever remains after tax, you can see what is left. So investment against resources and the result. Profit margin could be if last year you have a profit of about 10%, and now you have a profit of 8% as against your resources, then you can notice that your profit margin decreased. And pagka revenue naman, when we say revenue, we're talking about the gross income of your organization, gross result of your organization, and then pwede mong masabi na mas malaki siya or mas maliit, but you have to list or minus all the expenses that was put into the resources that made that revenue fair. Ganun yun. Lang naman kasimple po. Accountant kasi ang medyo mas sanay dyan. But sa practicality ng ating ginagalawan na sa ating church ay hindi doon nakafocus, but generally, if not all, we really need also to use monetary matters. Okay, so may pagka-importante pa rin yung knowing how to compute or use those KPIs in terms of financial, because you have to have also your local church financial statements at the end of the year. Although that is the work of your treasurer, kung leader ka, kung district pastor or local pastor or elder or anuman, you should understand how to read these things, because this indicates not only the physical increase in your local church, but also how healthy are the things that you need when you spend for these programs. Okay, so sabi rito, our focus on a much tighter time frame
Yun ang tinatawag nilang operational KPIs. In operational KPIs, you always include your strategies, the segments of your work. How did the prices went for a period of 6 months or 1 year? So, na-analyze mo doon kung tama ba yung in-employ ng ating members na strategy and going out for a mission or ano man yung program na i-layout nyo doon sa annual strategic plan ninyo or 5-year, 3-year strategic plan. Okay? So yun yung operational. Matter of fact, we are operating an organization that is sometimes more harder to manage than business because we're talking about people, people's character, people's beliefs, understanding, heart, and halos lahat yata yung attributes na isang tao nasasagi ng ating organization. Okay? So, functional KPIs would refer to how your personnel and how the things that they operate or use brings forth the materials, the resources into meaningful meaningful results in your organization. So sa iba, may accounting, may marketing, and whatever part of the organization that should work together closely so that the end result that you have dreamed, that you put in your targets will be successfully achieved. So, palagi nating sinasabi na kung marunong yung mga members natin, marunong yung mga mga church officers natin, ay meron tayong degree of confidence that the result will come as expected. Okay? So, I think by this moment, we have a few minutes before our time is up. We'll cover this last. Okay. This has something to do with leading and lagging KPIs. Sa atin, very, very practical ito kasi very physical din naman ang pagtingin dito. This describes the nature of the data being analyzed and whether it is signaling something to come or something that has already occurred. Consider two different KPIs, the number of overtime hours worked and the profit margin for a flagship product. The number of overtime hours worked may be leading to a KPI that should the company begin to notice poorer manufacturing quality and alternatively profit margin as a result of operations and are considered a lagging indicator. So when we are talking about lagging, you're talking about the previous fruits of your efforts, you know. Again, in a church situation, how did the group of how did the care group were able to approach a particular group of residents that they were able to conduct their programs, and after how many nights or how many days of doing the program were they able to deliver the necessary messages to the people. You can take out the result of baptism or whatever, just look into how they conduct. Let them make a short explanation of how the program was implemented. You can use that lagging information to inform you that, oops, I think there is a little bit difference in this matter. There might be an issue that we're not able to notice during the implementation of the particular program of the church. Okay, so yun yung lagging. Lagging, and then yung leading is yung baliktad. Pagka nakita mong, there is an observation that the prospects, no, yung nabibigyan ng aral ay parang gusto ng ipahiwatig na they want to join the church by baptism. So that would be a good signal for you because that is a leading fruit of your efforts. Then you can pick from that and try to see how you can meet the desires of your prospects and the care group.
Ganun po yung ibig sabihin ng leading and lagging. So thank you very much, classmates. As I have said, I will send the remaining slides. Kunti lang naman ito, and then maybe 3 sets of examples of the KPI in connection with the whole strategic plan and the whole program that you may try to pattern your church strategic plans now and in the years to come. So thank you for listening. Perhaps hindi na natin kailangan ng pandito exam. But if Doc Pri says otherwise, ang exam na ibibigay ko siguro is perhaps for all of us, just to give. Prof. Prof. Yes, Joven, yes, Doc. bigyan na lang po tayo ng project, no? May utang Yes, po Doc. ako ng utang po ako ng 30 minutes sa next professor. Yes, May Doc. share ako sa inyo mga kapatid as a reinforcement doon sa presentation ni Prof. Joven on KPI. Alam niyo po ba mga kapatid kung ano ang ibig sabihin ng KPI? Tawagan natin si Brother Lloyd Bulahan. Brother Lloyd Bulahan, ano po ba ang ibig sabihin ng KPI? So, walang signal, no? Walang signal. Si Sir Versley Ramak, ano po ba ang ibig sabihin ng KPI? Performance indicator, Doc. Okay, so KPI means Key Performance Indicators. Okay. So, yun po ang mga importante na mga indicators para malaman whether your church is performing or not. So, I'm going to, as a reinforcement doon sa lecture ni Prof. Joven, mag-share po ako ng matrix po para ito po ang pinaka-final na ninyo na project. Siguro kung hindi na magpapa-exam si Prof. Joven, ito na rin yung final exam ninyo. No? Opo, Doc. Yan na lang po. Okay, so nakikita niyo na po ba mga kapatid? Mayroon na po bang nakikita sa screen? Meron na po. Ano po yung nababasa nyo? Strategic planning. Okay, I'm going to share with you a strategic planning matrix. Now, this is based on Raja-Vemosier model. So, ang Raja-Vemosier model ay na-explain na sa inyo mga kapatid at ang matrix na ito ay doon po nakabase. So, 3 parts po ang nandito sa ating matrix. Ang pinakauna po na gagawin niyo mga kapatid is planning and implementation phase. So, sa planning and implementation phase, ito po ang vision, mission, objectives, strategies, no? So, and implementation, no? So, anong gagawin niyo sa vision? So, sabi rito, describe the desired future state of the church. So, ang question na makakapag-guide sa inyo upang makakreate kayo ng vision ay ganito po mga kapatid. What is the long-term goal or aspiration? Ano bang ina-aspire mo na mangyari sa simbahan na gusto mong makita sa simbahan? Nakikita mo ba ang isang simbahan na masigasig sa pagdadalaw? Ano bang nakikita mo? So, yun po ang vision mga kapatid, no? So, sa ating napag-aralan na vision should be expressed in the present tense. Okay. So, sa Raja-Vemosier model mga kapatid, ang ating structure ay hindi po nagsisimula ng 2.
Kasi po sa structure natin, ang magsisimula lang po ang statement na magsisimula ng to ay doon po sa mission, no? So dito po ang pagkasulat ng vision statement ay in the present tense. Okay? In the present tense. Meaning to say, dinidescribe mo ang isang bagay na future pa, pero parang nangyayari na. Parang present. Ito na, nangyayari na, no? Ang mga kapatiran ay nagdadalaw, no? Sa mga backsliders, o kung ano man ang vision mo. Depende sa anong vision mo. So, kung ano yung aspiration mo, yun po ang ilalagay mo sa vision. A vision statement should not exceed 35 words. Kasi pag mahaba na po yung vision, sobra na sa 35 words, ay hindi na po siya masyadong crisp, no? If possible, ang vision mo ay kung one-liner lang, mas maganda nga no? One-liner. Sa mga companies, one-liner lang. Yan, sa mga magagandang, yung mga malalaking companies, one-liner lang po yung vision nila, no? To be. Ang sa kanila kasi, nag-i-start ng to, no? Like for example, to be a leading distributor of Ozone Rocks. Health and beauty. Health and beauty. Okay. So, yun po sa kanila. Pero kung i-convert natin sa context ng VMware model, using the same statement, hindi po magsisimula ng to. Kasi although to is describing about the future, but it is not expressed in the present tense. So, in order to convert the to into the present tense, you can reword the vision. Like for example, to be a leading product. Tanggalin na lang yung to be. Kundi a leading distributor of Sunrocks in the entire Philippines. So yun ang nakikita mo. So that is present na po siya. Tinanggal mo lang yung to be. Doon ka na lang po dumiretso ka na lang po doon sa leading, no? So linagyan mo lang ng article na the, so the leading, no? Or a article pa rin yan, no? A leading distributor of Sunrocks in the entire Philippines, or a leading distributor of computer hardware in the entire Asia, no? So yun po ang expressing the vision in the present tense. So madali lang, no? Ang to be, tanggalin mo lang, no? Palitan mo na lang ng article. It is either the or a. So yun po ang vision statement. One line is very good, no? Pag mahaba, kailangan mo talagang i-describe ang nangyayari, no? 35 words is the maximum, no? Ayon po sa Doc Raja model. No, wala naman po kung gusto nyong 100 words, bahala po kayo, pero sobrang haba na po niyo. It is already too long for a vision statement. Okay, so you write your vision. Ano po ba yung vision mo, no? Ano po ba, kasi ang vision, yun po ay reflection po ng yung personal mo na reflection sa yung aspiration, no? Sa iyong long-term goal, no? So, yun po. Ako, simple lang naman ang vision ko, no? Ang vision ko is an accomplished writer and speaker for the Lord Jesus Christ. No, ganun lang. Yan lang po ang vision ko. An accomplished writer and speaker for the Lord Jesus Christ. Because that is where I am good at, no? So, kung saan ako magaling, doon ako magbi-vision, no?
hindi ko naman pwedeng sabihin to become a military general. Hindi naman po ako nag-training doon sa PMA. So, kung saan lang ako mayroong training at kung saan ako naka-establish ng aking skills, kung saan po ako binigyan ng Panginoon ng talent, doon po ako gagawa ng aking vision. No? So, yun lang naman po ang aking simple na vision. So, one-liner lang, no? An accomplished writer and speaker for the Lord Jesus Christ. Okay? So, mission, no? Kung ano yung aspiration niyo mga kapatid, yun ang express nyo. Okay. Kung hindi po kayo marunong mag-express sa English, edi gawin mong Tagalog eh. No? Tagalog, you write it in Tagalog. No? Wala namang problema dito sa atin. You can write it in Tagalog. Tapos, pag na-Tagalog mo na, maganda na yung pagka-Tagalog mo, nailagay mo na kung anong nakikita mo, anong yung aspiration mo, i-copy-paste mo doon sa Google Translate. Sabihin mo, okay, translate to English. O, ita-translate po ni Google yan into English. O, di meron ka ng English vision statement. So, yun po ang sinasabi ko na take advantage of the modern technology because we are not living anymore 50 years behind. 50 years ago. Okay? So, mission. You define the purpose and reason of the existence of the church. So ano bang reason? Bakit nandyan yung church inilagay sa gitna ng Maria Makiling, no? Or sa Sitio Bagakay, Barrio Kagingking, no? So ano bang purpose? Ilalagay mo ang purpose mo. So the question that can help us in order to formulate our mission statement is what does the church contribute to its community and the world? Ano ba? No? Ilalagay mo kung ang church ay talagang isang church na naka-focus sa community services. Lagay mo doon, no? To extend, no? Yes, your mission to extend livelihood programs that could help the poor and the disadvantaged family augment their income and feel the presence of the Lord's blessing in their lives and glorify His name. Ganun po, no? So yun ang purpose mo. Yun ang mission mo. Kung ano ang purpose mo, yun ang mission mo. Kung yun ang purpose ng church, yun ang ilagay mo. Now, we are doing this on the assumption, na ito po'y contribution ng the whole church membership, no? Natanong mo na kung nakapag-interview ka na ng mga church leaders na ito pala ang gusto nila. So you make it. O di kaya meron na kayong na-approve na mission statement, mission statement ng church, ay di copy-paste na lang. No? So para sa iyong project. Then you establish your objectives. How will the church accomplish or realize the mission and vision? So example na lang yung ang mission mo is to augment the family income of the poor and the disadvantaged. So, doon po kayo susugan nyo na po yan, no? Doon din po kayo gumawa ng objectives. Hindi po na ito yung vision mo, ito yung mission mo, iba. Ang mission mo, iba sa vision. Okay? So, wala pong alignment, no? Okay. Tapos, ang objectives mo, walang ka-align sa mission, no? Hindi po ganun, mga kapatid. Dapat naka-align po yan. No. So kung ano ang mission mo, yun din ang objectives mo. Okay. So ang objectives ay po yan. Mayroong tinatawag short term, mayroon din pong medium term, at mayroon ding
long term, no? Mali ito kasi long term ito eh. Yung copy paste ay hindi na palitan, no? Okay. Long term. Imbis na nagmamadali, kinapi yung taas. Natagalan tuloy. Okay, medium term. Pagka short term, yung mong gawa 1 year lang ng mga objective, no? Pag medium term, yung aabot ng 2 years or 13 to 24 months. Pagka sinabing long term, yung pong aabot ng from 26 to 36 months. So, we have short term, medium term, and the long term. Usually, hindi po tayo mahilig sa long term. Puro lang po tayo short term, no? Yung mga tigwa 1 year lang. So, pwede rin po yan, no? Pero mas maganda sana kung meron tayong mga long term na mga projects. Okay? So, yun po. Okay, so susugan na lang natin para as an example. Ang mission mo is to help augment the family income of the poor and the disadvantaged in the community. Isama mo na yung advantage, yung advantage na poor and disadvantaged. No? Kasi hindi naman lahat ng advantaged mayayaman. Okay. So, yung mga poor and disadvantaged din, isama mo na. Lalo na yung bagong baptized. Kasi, yun na pa sinabi ni Pastor eh. No? Naka-receive ng isang sakong bigas, nagpa-baptize. No, isama mo na para hindi na ma-backslide. Okay. So, sama na sa kakandak po kayo. Okay, dahil ang mission mo is to conduct. Sample lang ito mga kapatid, mamaya ito rin isulat nyo. Sample lang. To conduct a livelihood program that will augment the family income of the poor and disadvantaged in the church and in the community. Pwede yung ganon, no? And the church and in the community. Okay. So, short term po, dahil short term po, ilalagay nyo dito sa ilalim ng short term, no? Ilalagay nyo, okay, January to February, January to March 2024. Okay, yan ang sample. Okay. Ngayon, dahil yun ang ang ginawa niyong sample, dito na po sa strategy. Ang strategy naman, identify specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound or smart strategies. Pagka sinabing strategies, ito po yung ating mga goals, mga kapatid, no, na gusto nating gawin. Okay. So, ang objective natin, goal din po yon. Ito po yung mga sub-goals. Okay. So, outline the high-level approaches to achieving the objectives by clarifying your major activity that will employ or utilize resources, skills, time, money, equipment. Ito, edit na lang natin. No? Equipment, etc. Mga resources. No? Okay. So, dyan na po, mo yung gagawin mo. Mga gagawin, mga activities na gagamitin mo para gagawin mo sa pamamagitan ng paggamit ng mga resources. Say for example, dahil ang sinususugan natin ay mag-conduct ng livelihood program para sa mga poor and disadvantaged church members and also in the community. So, strategy number 1, no, na gagawin mo is
conduct training, no? Livelihood training sa paggagawa ng liniment. Liniment. So, yung banyos ba, Bisaya, no? Haplas. Okay, ito po yung strategy ko, no? Gagawa ng seminar and training on liniment making. Ikaw yung nag-training na sa phytoscience. Kung hindi man sa phytoscience, ikaw po yung naka-accomplish na ng polline mixology. Nakapag-practicum ka na-accomplish mo na yung 5 platinum, qualified ka na sa formulation. So, dahil qualified ka na sa formulation training, ay kaya mo na ring mag-conduct ng actual na training on liniment na making. Okay, so anong skills po ang gagamitin? Resources na po 'yon. Skills mo na kasi marunong ka na no? Siyempre time. Mayroon kang i-schedule mo na yung yung kailan mo gagawin. Yun po yung time. No, money. Siyempre, kailangan ng puhunan. Okay, so ito kailangan ng puhunan. I-raise mo yung puhunan. So yung i-identify mo yung mga resources. Kailangan natin ng 10,000. Ipadala natin kay Ma'am Manilin Paulino para mapadalhan na tayo ng mga ingredients. Ingredients ba yun? Raw materials, no? Para doon. Okay, ano bang equipment? Siyempre, identify mo, ito kailangan mga galunan, mga tabo, kung ano man, no? So, ayun po. Yun pong strategy, no? So, ilalagay mo yan doon, no? Strategy, hold seminars. Resources, ganyan. Kailan ba magsisimula? Okay. Dapat makapagsimula ka agad sa February 14. Huwag yung 14 kasi Valentine's. 15 na lang. Matatapos March, February 28 na lang, no? Date finished. Okay. So, ang target mo, 3 months, February 28 tapos na. Okay. So, di binta-binta na. So, kasunod niyan, binta-binta na. Strategy number 2, we hold marketing, sales training, no? Door-to-door sales training. Yung strategy number 2 mo, nagko-complement siya sa strategy number 1. Ito po yung tinatawag reinforcement of your strategy. Strategy 2, sales training. Resources needed. I-hire natin si Brother Maxyun kasi magaling sa pagbibinta. Okay. O sinong magaling dyan sa pagbibinta, sila po yung magturo, no? Okay, kailan ba mag-start? Ay March 10 kaagad, no? Strike while the iron is hot. March 15 tapos na. O di bintahan na. So, ang tanong, na-augment ba yung income nila? Siyempre, na-augment na yung family income nila kasi kumikita sila, 50 pesos per bottle. Ang kita, pag nakabinta sila ng 10 bottle sa isang araw, 500 na yan. Mas malaki pa yan sa wage factor sa isang probinsya. Kasi ang wage factor ng isang probinsya ay nasa 300 plus lang. No? So, 10 liniment. Okay. Nabinta araw-araw. Yan po ang mga strategy, mga kapatid. Sample lang naman. Okay, implementation. Nauna na tayo sa implementation. Okay, so implementation. Detail the action plans for executing the strategies. Who is responsible for each task and what is the timeline? Yan na po ang mga sinabi ko, mga kapatid. Action plan. Siya po yung trainer. Responsible party, women's ministry, sila po yung timeline. Yan na po ang timeline. Lagay mo rin. No? So nagko-compensate po yan, mga kapatid. Implementation na yan. Action plan number 2,
blah, blah, blah. Sino po yung in charge? Ganito po, Personal Ministry Department, no? Timeline, gano'n po. No? So, ito po yung magko-compensate sa mga timeline na gawa ninyo. Pwede rin pong sumpay. No, yun po ang strategic planning and implementation, mga kapatid. No? So, from vision, mission, objectives, strategies, and implementation aspect. Ano ang sunod? Naka-VMOSI ka na. VMOSI. Ano ang sunod na gagawin? Parang tulog na lahat. Gising pa ba? Yes, Doc. O wala ako sa ano? O wala akong Gising. sound? Gising na gising. Meron po, Doc. Meron. So anong Po, kasunod? seryoso lang nakikinig. Ha? Hindi nakikinig, no? So sayang lang yung laway ni Doc Radja pala, no? So, may vision, mission, objectives, strategies, implementation. Ano ang kasunod? Evaluation po, Doc. Okay, so evaluation, no? So, dahil ang ang timeline mo is January to March, di pagka-April, evaluate ka na. Doon na papasok yung mga key performance indicators. Okay. So dito po sa ating, meron po tayong tinatawag strategic planning matrix. Ang part 2 po is evaluation and recommendation phase. Okay. Actually, evaluation lang ito no? Okay. So anyway, pwede na tanggalin na lang natin ito. Evaluation phase lang. Part 2. Evaluation phase. Okay. So, yung mga yung mga dito nakalagay, dapat yung mga tasks na ginagawa, no? Mayroon siyang number, naka-number. Task number 1, yung mga activities. Task number 1, task number 2, task number 3. So, a strategy can be also a task, no? So, ilalagay mo. Nanambiran mo yan, mga kapatid. Yung mga gagawin ay dapat naka-number. Hindi color coding, kundi number yung coding. No? Para namomonitor mo. No? Ito po yung activity number 1, activity number 2, or task 1, task 2, etc. Now, pagdating sa evaluation, mayroon kang masususugan. Kasi po pag hindi mo ninumerohan ang inyong mga activities or your task, mahirapan po kayong magsusug, no? Kasi walang number Sa negosyo, mga kapatid, sa inventory ng products, lahat po ng mga products, mayroon po siya tinatawag product number, no? Kasi po ngayon, ang inventory, mga kapatid, ay computerized na. Pag wala po ang product mo, product number, mahirap po mahirap po sa inventory. Kasi po, imagine kung ang product mo ay sabihin natin, no? Chocolate drink. Walang number. Walang product number. So, mahirap po siyang Pero kung may product number siya, madali lang siya matukoy kasi ang sinususugan, numero na lang. Okay? Numero. So dito po, meron po tayong instrument na gagamitin natin para ma-measure natin. Ito po ang KPI natin. No? Meron tayong dito, for example, in relation to vision, we have KPI rubrics. In relation to mission, we have KPI rubrics. So, sa strategy, we have KPI.
rubrics. Sa implementation, we have KPI rubrics, no? So KPI, okay. Gawin natin kapital mga kapatid kasi ano ito key performance indicators. Okay. Para hindi na tayo mag-go over. Saan pa? So yun po, bawat kategory po or element ng strategic sa BIM share model, meron siyang mga KPI indicators. Ito po, meron po tayong rubrics po, mga criteria po sa kung saan i-measure natin ang level of performance, no? Say for example, for this one, vision, no? Isa po yung category sa performance, no? Okay. Task number 1, ito po yung numbered activity, major or minor tasks. Say for example, task number 1, umorder ng isang set ng kasi linimit ang project no? Isang set na mga products, raw materials pala, no? Raw materials sa liniment making. Okay. So, ito na po yung criteria A. Ang A is alignment with the vision. B, clarity of communication, no? Tapos C, aspiration factor. So, yun po ang mga criteria, mga kapatid. Adjust tayo. Okay. So, dito po mga kapatid, sa 1, no? Yung po ba align sa vision? Ay, kung align mga kapatid, no? Alignment of the vision. So, titingnan natin. Poor, fair, good, excellent. So, imamarkahan natin po dito sa taas ay number 4, no? Tapos dito sa baba, clarity, no? Okay, number siguro 444. Okay, 444. Mission, community impact, no? Alignment of organizational value, no? Relevance, so 444, no? Kasi kung siya po ay makakatulong sa transformation, no? Criteria A, achievement of milestones, no? Quantitative targets. Yun po isa objectives. Qualitative impact. So achievement of milestones. Kumusta naman po? January na achieve ba natin ang milestones? Kung hindi naman po, wala, no? 1. Pero usually naka-order ka na, ganun. O sige, makita mo, fully achieved talaga, fully achieved. So 4 uli, no? Dito po, no? Feasibility, no? Pag hindi po siya applicable, lagay mo na lang NA po, no? So, yun po yung mga timeliness, task completion, okay, and collaboration. So, dito po ilalagay yan mga kapatid. No, bawat activity po, lalagyan mo ng rating, no? Like for example, from 1 to 4. So, doon nyo mamimiss kung
gaano ang performance. Yung key performance indicator, whether it is poor, unacceptable, no? Kung minimal lang, etc. So, doon po ninyo mag-gauge nyo mga kapatid. Since this is not a survey type, so wala po tayong total mga kapatid. No? This is just for personal use. This is not for research purposes. So, ang pagkasunod niyan mga kapatid ay recommendations. No? After sa evaluation, ay recommendation na po. Dahil ganito po yung nakita nyo, ito po yung recommendation nyo. So, based on the evaluation, what adjustments or improvements are needed? No, yun na po ang inyong recommendations, and that is part 3. So, yun po ang ating tinatawag key performance indicators sa loob ng strategic planning matrix, no? Na namomonitor natin ang ating mga project. Pag walang ganito, mga kapatid, hindi mo mabivisualize yung success. Sasabihin nyo lang, uy, success. No? Successful ang aming training seminar. No? Ang tawag naman doon is qualitative assessment. No? Based on feedback. Pero wala po kayong quantitative assessment. Itong ganito mga kapatid, ito po yung quantitative assessment ng inyong project, ng inyong activity or ng inyong strategy, kung ito po ba'y naging successful. So thank you very much mga kapatid sa inyong pagsusog, at ang time po ay ibibigay natin kay Ma'am Ramak, except if you have questions. Kung wala na po, ako po yung magtatanong. Kung wala po kayong question, ako po yung magtatanong. Tahimik ang bayan, no? So ako na lang ang magtatanong. Okay, so ang tatanungin ako ay si Angela Marcaida. Ang tanong ko, Ma'am Angela, sa panahon ng aking presentation at ikaw ay natulog, ano ang napanaginipan mo? Yes, walang signal. Okay. Simple lang yung tanong ko, no? Ano ang napanaginipan nyo habang ako nagpe-present? Okay, so thank you very much. And Nasa labas po kasi. Meron akong panaginip, Doc. dahil nakatulog po kayo sa aking presentation, ang tanong ko ay ano ang napanaginipan nyo? Panaginipan ko, Doc. Ma-graduate na ako, Doc. Amen. Okay, so let's give the time to Ma'am Ramak. Nasa kanya na po kung magpapa break time siya o hindi na. Good morning, Doc. Good morning sa lahat.